Sir, nandito na po kayo. Sumakay na po kayo. Umuwi ka na. Sasakay na lang ako ng taxi. Po. Mia. Nandito na si tatay. Tatay, finally, uwi ka na. Sa kaarawan ko sa Lunes, dapat dumating ka on time. May magandang balita ako. Ang sinasabi mo ay tungkol kay Carlos, di ba? Tatay, alam kong ayaw mo na kami ni Carlos. Ngunit mabait siya sa akin. Sabi niya, mapopropose siya sa akin sa kaarawan ko. Gusto ko rin magpakasal sa kanya. Mia, ang pag-aasawa ay seryoso. Umuwi ako ngayon para suriin siya ng mabuti. Huwag kang mag-alala. Kapag nakita mo siya, siguradong magugustuhan mo. Naayos ko na lahat. Papapuntahin ko siya sa airport. Huwag niya akong sunduin. Uuwi na lang ako. 1 taon lang naging manager na siya. Pinapabaliw pa si Mia. Gusto kong makita si Carlos na to. Ano ba ang kanyang kakayahan? Mia, Carlos, umakyat na si tatay. After eating, pupunta siya dito. Maganda ka ng programa para sa kanya. huwag kang mag-alala, Mia. Ipapasyal ko siya ng maganda. Hindi ka magsisisi. Bakit mukhang malungkot? Dahil babalik ng biyenan. Oo nga, mahal na mahal ni Maria ang ama niya. Kung mapapakasoy kami, depende pa sa kanya. Kung ayaw ng tatay niya, tapos na ang plano natin. Mahirap na araw, baby. Tiis lang. Kapag nakuha na natin si Lolo, ipakasal kay Maria. Ang Villanueva Holdings ay nasa iyo na. Ikaw lang ang nakakaalam. Sumunod ka. Papakainin muna kita. Ang bastos. Sa loob lang ng 2 taon, napalago ni Mia ang Villanueva Holdings. Parang panahon na para ibigay na sa kanya. Kumusta kanina? Ako ba o si Mariana? Seryoso lagi. Sino ang mas magaling? Siyempre ikaw, my baby. Mag-ingat kayo. Treasure ito ng kumpanya. Huwag ninyong masira ito. Maingat! Okay ka lang, Iya? Oh no! Ang mamahal nito. Kung malaman ni Maria na ako ang may gawa, hindi niya ako titigilan. Okay ka lang, Iya. Alis na ako. Sa susunod, huwag kang mag-cellphone habang naglalakad. Tigil! Nolo! Nasira mo to at alis ka? Ikaw ang hindi nakatingin sa dinadaanan! Nilalabag mo pa ako! Alam mo ba kung magkano ito? Ang tabang mo sirain ito! Kung hindi ka magbabayad, huwag kang umalis! Tingnan niyo ito. Si Lolo ito, biglang tumakbo at bumangga sa akin! Ikaw ang nadulas at nahulog ang bote. Ako ang sumalo nito. Yuck! Patuloy ka pang nagde-debate. Bumangga ka pa, may dahilan ka pa. Para ka nagpapanggap lang. Wala kang pake sa itsura mong mahirap. Gusto mong mangutang sa Villanueva? Nuunit ang nakita ko. Parang si Supervisor Cruz ang nadulas. Mali ang nakita mo. Si Lolo ito ang biglang tumakbo at bumangga kay Supervisor Cruz. Tama. Ang mga walang hiya na matatanda ay nakakainis. Sa kadahilan ng matanda, nagpupumilit sa Villanueva. Walang hiya talaga. Supervisor Cruz, baka nagkakamali lang po kayo. Si Lolo, sinubukan lang pong protektahan ng bote. Sino ka? Ano ang departamento mo? May karapatan ka bang magsalita? Gusto mo ma-fired? Anong guno to? Bakit kayo nagsisiksikan? Manager Reyes, finally. Kung hindi ka pa dumating, baka pinatay na ako ni Lolo ito.
Huwag kang matakot. Pinapagalaw ko ang mga manggagawa sa paglipat ng antigong binili sa Europa. Si Lolo ito biglang tumakbo at bumangga sa akin. Pinagsasampal pa ako. Nalampasan pa ang aking paa. Chologs. Ikaw ay nasa maling lugar. Sinabi ko na hindi ako! Siya ang hindi nakatingin! Opo, Manager Reyes. Si Lono ay mabait lang po. Sino ka ba? May karapatan ka ba? Pakinggan mo ito. Ako, Carlos Reyes, Marketing Manager ng Villanueva Holdings. Pinagtatanggol mo si Lolo? Gusto mo Sabi niya, magpropose siya sa akin. Gusto ko ring ikasal sa kanya. Kay Carlos Reyes ka! Tama, ako ang iyong lolo. Natakot ka na? Huli na. Ang pangit mong itsura. Nasa Villanueva ka pa. Baka ikaw ay magnanakaw? Sa loob ng maleta ay siguradong may ninakaw sa kumpanya. Hindi ako nagnakaw! Ang laman nito ay malagamit ko lang! Gamit ko lang. Di ba umamin? Security! Bakit nakatayo lang? Buksan yung maleta! Kayo, ginagawa nyo! Sa gitna ng araw, walang batas! Hindi ako nagnakaw! Batas. Ako ang batas dito sa Villanueva. Isalpang niyo! Isoy mo! Huwag galawin ang gamit ko! Huwag galaw! Nilalabag ninyo ang batas! Labag sa batas. Dito, ako ang batas. Isalba! Isalba ng mabuti! Ganito lang lahat? Parang hindi siya magnanakaw. Parang lang pauwi galing sa biyahe. Basura lang lahat. Galawin mo ang larawan ng asawa ko! Mangtitigasan ka? Basura lang to. Ginawang kayamanan. Alam kong itinago mo ang bagay sa katawan. Hubarin ninyo siya. Walang maiwan. Mula loob hanggang labas. Subukan natin. Saan pa niya itatago? Ginagawa ninyo? Huwag hawakan ako! Pagsisisihan ninyo to! Pagsisisihan? Lolo, ikaw ang pagsisisihan ngayon. Kiki, Sumobra na kayo. Nakita ko lahat ng nangyari. Siya mismo ang nagsi-cellphone na wala ng balanse at nadulas. Niligtas lang ni Kuya ang antigong bote. Mabait siya. Salamat sa pagsalita ng totoo. Lolo, kung walang gantimpala ang kabutihan, sino pa ang magiging mabait? alam niyo ba? Niligtas lang ang bote. Gusto lang akong abusuhin. Nung tinuluhan niya ako, hinahawakan niya ang hita ko. Siya ay isang matandang manyakes. Walang katotohanan! Anong departamento ka? Bagong intern, di ba? Dito sa kumpanya, ang sabi ko, yun ang totoo. Ikaw lang naman, may pakialam ka? Manager Reyes, sinasabi ko lang ang totoo. Toto? Toto na! Tanggay ka na! Umalis ka na! Panuorin ninyo! Ganito ang mangyayari sa madaldal! Nasa posisyon, walang konsensya. Pinapahiya pa ang empleyado. Ang management ng Villanueva, ganito bang ugali nila? Management? Lolo, masyadong minamalit si Carlos. Manager Mendoza, bakit po kayo dito? Parang kilala ko siya. Parang nakita ko na siya. Wala na. Sumunod lang kay Carlos, may kinabukasan. Alamin ninyo, si Manager Reyes hindi lang manager ng marketing. At saka, fiancé ni President Villanueva. Ibig sabihin, future husband ng Villanueva Holdings! Siya lang gusto maging asawa ni Maria? Impossible! Parang kailangan talaga kitang pahirapan. Manager Mendoza! Anisin sila! Anong hinihintay ninyo? Binabayaran kayo pero walang ginagawa! Wala na sila. Ngayon, pag-usapan natin ang nangyari. Ganito siya katigas. Tingnan natin ang buto niya. Mas matigas ba sa bote? Suntukin ninyo siya hanggang sa aminin niya na siya ay magnanakaw at manyakis. Subukan ninyo! May mali. Matagal na silang umalis. Si Tatay at Carlos, bakit mo nang balita pa? Maglakas kayo!
Lolo, kung walang utos ni manager, huwag kang umalis. Kayong dalawa, sa ginawa nyo, babayaran nyo ito. Huwag magmadali, Lolo. Laro tayo. Carlos, huling babala. Huwag kang lumampas. Office ito, hindi lugar para magulo. Babala? Sino ka ba? Para magbabala? Linawin mo ang mata mo. Villanueva Holdings ito. Hindi para sa mga katulad mo na mga hamak lang. Tama. Wala ka pang napasok ng opisina ng kumpanyang ito. Tayo, sumiles! May lakas ka. Anong mangyayari? Sisipain pa kita. Sa aking lugar, Lolo, ipapakita ko ang totoo. Tatawag ng tulong? Anong karapatan ng anak mo? Papalurin namin siya. Anong ginagawa mo? Balik mo ang telepono! Basura lang ito. Hindi nararapat dito. Binabaho ang tenga ko. Balik sa'yo. Sige. Binabalik ko na. Ang lakas mong sirain ang telepono ko! Magsisisi ka! Magsisisi? Lolo, sa Villanueva Holdings, walang salitang magsisisi kay Carlos Reyes. Isabel, tingnan mo ang itsura niya. Parang aso, di ba? Parang kambal nga. Carlos, huwag na makipag-usap. Palabasin na siya. Wala kayong boses! Hey, Mia. Miss me? Carlos Reyes! Ang yabang mo! Walang utang na loob! Hindi ko ipapakasal si Mia sa'yo! Carlos, nasa iyo na ba si Daddy? Bakit walang balita? Di ko rin makontak. Wala ko pa maganda. Biglang dumating dito ang isang magnanakaw. Siya pang nagkasala. Sinaktan pa si Isabel. Magnanakaw? Okay lang si Bella. Best friend ko siya. Sino ang may lakas? Walang problema. Para kay Daddy, sisiguraduhin ko na walang masamang mangyari. Okay, asikasuhin mo na. Huwag maanta lang pagtanggap. Huwag magalala. Ayusin ko. Hindi tama. Si Daddy laging on time. Walang oras na wala ang phone. Bakit biglang nawala ang signal? Handa sa sakyan. Ako mismo susundo kay Daddy. Ninakaw mo si Maria! Traitor ka! Hindi ka karapat-dapat sa kanya! Patuloy ka pa rin mayabang? Parang gusto mo mamatay! Manager Mendoza! Manager Reyes, ano po ang utos? Bitbitin niyo siya. Hanapin ang walang kamera. Bunutin niyo ang ngipin niya. Isa-isa niyong bunutin. Tingnan natin kung matigas pa rin ang bibig niya. Walang problema, sir. Sumunod kayo? Ito ba ang paboritong alahas ni Chairman? Yung Jade na to, bakit ka pareho na kay Sir Antonio? Parang isa nang. Bitawan mo yan! Malabuan ang mata mo! Yung galing lang sa tindahan. Paano maging kay Sir Antonio? Pero yung Jade na to, at kay Sir Antonio. Shut up! Use your brain. Who is Sir Antonio? He's a very elusive man. How could he be dressed like a bum and get beaten by us? Yung Jade na to, sigurado nagnakaw lang yan. Tama. Ang galing na ng fake na yon. Makabili na nga ng Jade ang pulube. Ito ang regalo ng aking asawa. Simbolo din ng leader ng Villanueva. Ako, si Antonio Villanueva.
Ang tawa ko sa'yo. Kung ikaw si Sir Antonio, ako si Hari ng Langit. Walang galang! Ibabalik mo ang J! Kung gano'n. Sige. Ipakita mo ang iyong sinseridad. Anong gagawin mo? Yumuko! Ano? Sabi ko, yumuko! Magpatira pa 3 beses. Sabihin mong manuloko ako. Walang respeto ako. Isasauli ko ang basura na to. Kung hindi, Carlos! Pinapahiya mo ako! Tatalo. Walang takot sa karma! Dalawa. Isa! Huwag! Kikyo! Yuyuko ako. Maninilip ako. Ako ay manloloko. Ako, walang respeto. Mahina ang boses. Ngunit dahil napakasunod mo, sige na lang. Balik mo ang kwintas. Oops! Pasensya na. Ulit na namang napasli. Juan! Rosalinda, patawan. Ang huling alaala mo sa akin, di ko man lang naprotektahan. Patawan. Humiyak ka na? Dahil lang sa bato? Carlos Reyes! Sinira mo ang alaala ng asawa ko. Nilapastangan mo ang aking damal. Wala kang puso. Hoy, galit na si Lolo. Isang magnanakaw at manluloko. Karapat dapat ka bang kausapin? Carlos Reyes! Magbabayad ka ng husto. Patay na nga, may tapang pa. Parang ayaw mo nang mabuhay. Manager Mendoza, security, suntukin niya siya. Sige, suntukin niya! Huwag hawakan! Huwag hawakan! Lolo, nasaan ang tapang mo? Tumayo at suntukin mo ako! Oh, mahal. Tingnan mo, napakadumi niya. Pinadumi niya ang sahig ng opisina. Mas maganda siguro, tulungan natin siyang maligo. Magandang ideya! Lolo, gising na! Ano ang ginagawa niyo? Bakit kayo nagsisipon dito? Mia, bakit ka nandito? Walang problema. Nakahuli lang kami ng matandang nagpapanggap na may sakit. Pinapausap na namin. Mia, ang sama ng matandang to. Hindi lang niya gustong manlamang, hinahawakan pa niya ako ng aabuso. Pinoprotektahan ako ni Manager Reyes, kaya pinapunta niya ang security. Nang-abuso siya. Isabel, ayos ka lang? Ayos lang ako. Walang nasaktan. Huwag mo nang isipin to. Ako at si Manager Mendoza ang bahala. Tsaka, anytime dadating si tatay, ang pagtanggap kay chairman ay napakahalaga. Kung hindi handa, parang wala kaming respeto. Sige, wag nating palakihin. Paalisin na lang. Di ko alam kung ano nangyari kay tatay. Walang signal ang phone niya. Huwag kang mag-alala. Tulungan kita maghanda.
Hatay! Parang may tumawag sa akin. Mayroon ba? Nagkamali ka lang. Mia, bilisan natin. Malilati na tayo. Huwag nating ipakita kay Don Antonio na walang galang tayo. Halika na. Lolo, gising ka na? Nakakatakot. Salamat, iha. Pahiram ng cellphone mo. Para makatawag ka sa pamilya. Carlos Reyes, malapit nang matapos ang magandang buhay mo. Itay! Itay! Bakit nangyari to? Ako si Mia. Nandito na ako. Kamag-anak ka ba? Grabe ang sugat niya. Maraming malalim na sugat. May konting bangungot. Kumuhuli pa, baka... Imbestigahan. Imbestigahan nyo! May lakas ng loob niyang saktan si Itay. Kahit sino man siya. Pagbabayaran niya ito. Yes, President Villanueva. Agad ko po i-check ang CCTV. Wait. Wag na. Mr. Garcia, umalis muna kayo. Yes, Chairman. Itay, bakit? Kailangan ko malaman kung sinong gumawa nito. Mia, may mga tao at bagay na kailangan kung ipakita ang tunay nilang kulay para makita mo ang katotohanan. Okay, susunod ako. Nasaan si Carlos? Busy si Carlos. Birthday ko bukas. May announcement pa. Biglaan kasi ito, hindi ko pa nasabi. Itay, salamat kay Carlos. Masuyo siya. Gusto ko nang magpakasal. Masuyo? Sa tingin ko, demonyo siya. Gusto kong makita, Carlos. Hanggang kailan ka magpapanggap? Ganun ba? Siya ay talagang masipag. Oo nga, Itay. Kapag nakita mo siya, sigurado magugustuhan mo siya. Huwag kang mag-alala, Mia. Bukas ay magandang araw. Pupunta ako sa birthday mo at dun din mag-a-announce ako ng importante. Ako ay magre-retiro na at ipapasa sa iyo ang posisyon ng chairman. Itay. Tsaka, magagamit ko din ang pagkakataong ito para makilala ang pinakamagaling mong maliligaw. Si Carlos. Opo. Si Carlos. Ninakaw mo ang loob ng anak ko at nilapastangan mo pa ako. Gusto kong iparamdam sa'yo na kapag nasa tuktok ka na, ipapahulog kita sa putik. Sir Antonio, ang hinahanap nyo, natuklasan ko na. Nasa opisina nyo na po ang mga papeles. Magaling. Pupunta na ako sa opisina. May mga galit na kailangan nating ayusin ngayon. Mahal, pagkatapos ng gabi na to, pagkatapos magbitiw si Antonio, si Maria na na yon ay susunod na sa lahat ng gusto ko. Sa oras na yon, ang Villanueva Holdings ay magiging akin na... Sa susunod, tatawagin na ba kitang chairman? Siyempre, gagawin kitang secretary ng chairman. Araw-araw kang maglilingkod sa akin sa opisina. Bad trip! Focus sa pagmamaneho! Bad trip! Focus sa pagmamaneho!
Oh my gosh, mahal! Ang sasakyan na to para ipakita sa company party! Ang pangit kung may gasgas! Ang pangit kung may gasgas! Walang mata? Kaya mong bayaran? Putangina! Bakit ikaw na naman? Siya yung sa opisina kahapon na nagtangkang gahasain ako? Hindi kayo tumitingin sa daan. Overspeeding. Kayo ang may kasalanan. Tumingin ako. Tumingin sa lolo mo! Matanda, gutom na gutom ka ba? Di ka nakapanghutot kahapon. Ngayon, hinabol mo pa kami dito? Walang katotohanan! Kayo ang bumangga! Alamin mo, si Carlos Reyes ako, manager ng Villanueva. Kahapon sa labi ng opisina namin, nagpapanggap ka. Di ka nakapanghutot, sinaktan mo pa. Ginahasa mo pa ang empleyado namin. Na yun naman, nilusod mo pang sasakyan ko. Tama! Ang taong to ay kansay ng lipunan. Ginagawa lahat para manghutot. Ang pangit ng damit niya. Parang siya yung tipo na nagpapanggap na nasa dasaan. Totoo? Anong panahon na to? May nagpapanggap pa. Walang hiya talaga. Narinig mo, Lolo? Silang lahat ay galit. Labanan mo ako? Sa Villanueva, kung sabihin kong itim ka, di ka magiging puti. Carlos, magbabayad ka sa bawat salita na sinabi mo. Bayad? Pakinggan nyo. May lakas pa siyang magbanta. Di ka talaga susuko, no? Tiger. Manager Reyes, anong ginagawa mo? Mr. Garcia, timing mo. Fidolo, binangga niya ang sasakyan namin. Gusto pang manghutot. Paalisin mo siya gamit ang security para hindi marumi ang opisina. Tingnan mo. Siya ang founder ng Villanueva Holdings. Ang tunay na chairman, si Sir Antonio Villanueva. Ano? Chairman? Isang lolo lang na basahan ang suot? Mr. Garcia, baliw ka ba? Umay hashmani ka kay lolo. Totoo yan, Mr. Garcia. Kung malaman ni Maria ito, wala ka ng trabaho. Kayo, Carlos, Isabel! Parang gusto ninyong mamatay. Huwag kayong matapang. Ipapaalam ko sa inyo. Gusto ninyong manloko? Walang paraan. May lakas ka? Ang nobya ko ay senyorita ng Villanueva. Carlos, sinuntok kita. Sumusuko ka ba? Kayo! May tapang ka. Hanapin ko si Maria. Abangan ninyo. Abangan ninyo! Mia, tulungan mo ako. Carlos, anong mangyari? Hindi ba naghahanda ka para sa party? Yung kahapon, yung lolo naman loko. Nagharas ulit ako dito. Hindi ako sumuko. Pinapalo pa ako. Yung birthday party mo ngayong gabi, hindi ko pa... Walang problema. Hayaan mo na lang gawin ng iba. Sapat na ang nasa puso mo. Mia, handa na ang aking singsing. 1 taon ko na itong hinihintay. Para sa araw na ito, 1 taon ako nagpanggap. Sa pagkatapos ng kasal, Sir Antonio, abusong ginamit ni Carlos ang posisyon niya at tagnaho ng 500 milyon. Si Isabel naman, pinagbuli ang mga empleyado. Mas malala pa, nilabag nila ang maraming kontrata. Patuloy nila kinukuha ang pondo ng Villanueva. Kayo! Pinagkaluban namin siya. Mia ay tapat sa kanya.
Ngunit ginamit niya ang Villanueva bilang ATM machine. Sir Antonio at saka si Carlos ay ginamit ang kanyang posisyon bilang tagapagmana at pinilit na sumuporta sa kanya ang mga manager. Ang tagapagmana ng Villanueva. Parang hindi na makapaghintay na angkinin ang Villanueva. Hunta. Ilabas ang CCTV ng lobby kahapon. Gabi na lang. Gawin kong bangungot ang kanilang pangarap. Mia, ang ganda mo ngayon. Matapos ang gabi na to, pwede na tayong mapakasal. Tsaka, mayroon pa si tatay na malaking anunsyo. Siguro tungkol sa ating kasal at sa kinabukasan ng kumpanya. Totoo ba? Ang galing! By the way, kailan darating si tatay? Gusto kong salubungin siya. Malako lang tawagan si tatay. Okay, tawagan mo si tatay. Pupunta ako sa hall para tingnan ng setup. Walang pwedeng mali. Opo. Hello, tatay. Nasaan na po kayo? Mia, maghintay ka. Lalabas ako sa tamang oras. Sa tamang oras? Okay, antayin ko po kayo. Opo, ngayong gabi, ibibigay ko sa iyo ang regalong di mo malilimutan. Opo. Narinig mo na? Si Chairman Villanueva ay magretiro na. Ang kapangyarihan ay ipapasa kay Senyorita Villanueva. Sigurado na magiging presidente si Senyorita Villanueva. Ang mahalaga ay si Carlos. May balita na anunsyahin ang kasal. Masuwertang bata. Pinakasalan si Maria. Para naging may-ari na ng Villanueva Holdings. Oo nga, sa Metro Manila Business Circle, siguro lahat ay susunod kay Manager Reyes. Oops, Mr. Reyes. Tama kayong lahat. Mula ngayon, gusto kong iparamdam sa lahat ng nganlight. Luhod. Manager Reyes, nakalimutan mo na ba ako? Baby, naluloka ka? Anong okasyon to? Paano kung may makakita? Wala akong pake. Sabi ng lahat, kayong dalawa ni Maria. Masakit sa akin. Minamaha mo na ba siya? Idiot. Of course not. Matapos ang gabi na to, pag nakuha ko ang kapangyarihan, ang pangit na si Maria itapon ko na. Sa oras na yon, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Congratulations, President Villanueva. Congratulations, Manager Reyes. Perfect match. Salamat po sa lahat. Mag-enjoy po tayo ngayong gabi. Carlos, bakit hindi pa dumadating si tatay? Baka traffic o baka gusto maging last. Huwag mag-alala, hindi pa late. Si Chairman Villanueva! Bakit? Surprised to see me? Ina, bakit po kayo nandito? Oh, anak ko!
Ang mansion na sinasabi mo? Wow! Napakaganda! Ina, dapat nasa hotel ka lang. Sino nagutos sa'yo? Exclusive event ito. Bakit? Magiging CEO na anak ko. Ako ang ina niya. Pumunta lang para makitang manugang. May problema ba? Oh, kayong dalawang mag-asawa, di ba? Ang ganda mo. Oh, ang kinis ng damit mo. Mahal to, di ba? Magandang gabi po, tita. Ako po si Maria Villanueva. Maganda? Sabi ni Carlos, palaging abala ka sa opisina, hindi umuwi. Maganda lang. Sabi ni Carlos, palaging abala ka sa opisina, hindi umuuwi. Alalahanin mo, pagkatapos ng gabi na to, pag ikaw ay nasa pamilya namin, yung mga trabaho mong wag mo nang gawin. Yung kumpanya, hayaan mong hawakan ni Carlos. Umuwi ka na lang ng maayos. Magbigay ng malusog na apo, alagaan kami ni Carlos. Narinig mo ba? Nanay. Babae ka lang. Maraming pera. Para saan? Ay, tita, tama po kayo. Si Manager Reyes ay para sa malaking bagay. Si Boss Villanueva gusto ring magpahinga. Halika, tayo doon. May French cake doon. French cake? Mahal ba yan? Mahal ba yan? Halika, hatid mo ako. Hello? Ano? Biglang nang-audit ang PIR? Bakit nangyari to? Uy, ako, aga. Mia, may problema ba? Biglang nag-alarm ang sistema ng accounting. Nandito ng BIR. Kailangan ko bumalik agad. Pasensya na. Ngayong gabi. Walang problema. Mas importante yan. Ako na bahala dito. Ako na ang aasikaso kay Don Antonio. ayusin mo si tita, ha? Final report po. Carlos Reyes, pagnanakaw, peke, kontrata at ang kanyang relasyon kay Isabel Cruz. Lahat dito na po. Pati na. Ang regalo na sinabi mo ay handa na. Maganda. Ngayong gabi, matatapos na ang lahat. Ang iyong Chairman CEO. Sigurado po kayo ngayong gabi? Panahon na para lumaki si Mia. Ang selyo na ito para sa kanya talaga. Halika. Panahon na makita ang aking mabuting manugang. Bakit hindi pa dumadating si Chairman Villanueva? Ay, nako. Walang nakakita sa kanya. Mayabang din. Normal lang na late. Anak, maganda ito. Maraming kuha. Para maibigay ko kay Tito. Siguro si Chairman na. Ako na ang sasalo. Okay. Bakit? Nagulat ka ba? Utangin na. Bakit ikaw na naman, Lolo? Bakit ikaw na naman, Lolo? Security! Nasaan ang security? Bakit kahit sino pinapapasok? Sino to? Nagkamali na lugar? Parang tagakain lang. Walang takot. Villanueva Holdings to. Carlos, ganyan mo ako tatanggapin. Tanggapin ka? Wala kang hiya. Birthday ni President Villanueva ito, si Maria. Paano ka nakapasok? Ang bahay ko to. Umuwi lang ako. Kailangan pang magtago? Ay, naku! Agad
ka ba? Ang bahay mo? Ang bahay ng future aking manugang to. Carlos, palaysin mo siya. Huwag natin maabala. Lolo, last chance na to. Umalis ka bago ako magalit o ipapahiga kita dito. Palayasin ako. Maniniwala ka. Ang birthday na to, kung wala ako, hindi kayo makakapapatuloy. Lolo, baliw ka na ba? Hindi matutuloy ang party? Sino ka ba, chairman ng Villanueva? Tama ka? Ako, ang chairman ng Villanueva Holdings, si Antonio Villanueva. Sino to matanda? Si Chairman Villanueva? Di ko alam. Sabi si Chairman Villanueva, matagal lang hindi lumalabas at pinoprotektahan niya ang kanyang privacy. Halos walang nakakita sa kanya. Pero tingnan mo siya, parang totoo. Naniwala kayo. Kung siya si chairman, ako si Hari ng Langit. Siya lang naman. Isang scamoy na napapanggap. Hay, nagpapanggap lang pala. Palagi mo sinasabi na ikaw si chairman. So tanong ko, nasaan ang imbitasyon mo? Pakinggan mo. Ang mukha ko. Ang imbitasyon. Ang tawa, ang mukha mo maraming wrinkles at puno ng sugat. Kailangan may mukha para mag-face scan. Manager Reyes, huwag na makipag-usap. Simulan na ang suntukan. Walang hiya ka, no? Gusto mong mamatay? Sige, papatayin kita. May lakas ka bang suntukin ako? Suntukin ako sa aking teritoryo! Suntukan! May baliw na nananakit! Tingnan nyo! May maniac na nananakit! Oh, Diyos ko! Walang hustisya! Sinaktan ng anak ko! Pataya tayo! Carlos! Niloloko mo kami! Traitor ka! Dapat lang! Lolo, birthday party ito ni President Villanueva. Birthday party. Hindi ito lugar para mag-astang tangga. Yung ginawa mo pang abuso, hindi ko na ipagpapatuloy. Ngunit, may lakas ka pang magpanggap na Chairman Villanueva? Hindi ba siya si Chairman Villanueva? Kung hindi siya chairman, suntukin niya ang manugang niya. Hindi ngayon ang panahon para makipag-away sa matanda. Hintayin kong ikasal kay Maria. Saka ko siya pagbabayarin. Lolo, may lakas ka magpanggap. At baka malaman niya, hindi ka makakatakas. Umalis ka na. Tama! Ang anak ko ay manugang ng Villanueva. Kung malaman niya, patay ka. Totoo? Gusto kong makita kung paano ako mamatay ngayon. Patuloy ka pang nagpanggap. Huwag maniwala sa kanya. Scammer lang siya. Madalas na! Guardia! Asan ang guardia? Bugbugin niyo ang lolo hanggang mamatay! Sandali. Wala talaga kayong natututunan, no? Okay. Tatawagan ko si Maria para sabihin niya mismo kung sino ako. Subukan mong mag-astam. Hello? Tatay, nasa venue ka na. Natapos ko ng trabaho ko dito. Uuwi na ako. Okay. Mia, pagdating mo, malalaman mo na. Si Senyorita Villanueva ba talaga to? Narinig ko na rin. Si President Villanueva yan. Hindi naman siya... Peke yan! Peke yan! Gamit niya siguro voice changer o scam call. Ang AI face swap at voice cloning ay napakahusay na. Tama! Ako at si Maria ay matalik na magkaibigan. Pinakakilala ko ang boses niya. Ang tono niya, hindi ganyan. Huwag kayong maloko ng lalaking to. Bobong-bobo kayo. Carlos, kasama mo si Mia na 1 taon. Hindi mo ba talaga naririnig ang boses? Shut up! Patuloy ka ba nagsisinungaling? Security!
Bugbugin niyo ang impostor na to hanggang mamatay! Ako ang mananagot! Sino may lakas na loob? Subukan ninyo! Lahat ang hawak ko ay hindi basura, kundi ang ebidensya ni Carlos at Isabel na nagkasabwat, palsipikadong kontrata at pagtanggap ng komisyon na lahat ay ebidensya. Huwag kang magsalita nang walang ebidensya. Carlos, tingnan mong mabuti. Ang lupa sa West District na may halagang 10 bilyon. Paano mo nailipat? Sa isang kumpanyang may kapital lang 100K. Nilipat mo sa bangko ng iyong pinsan? Akala mo walang makakaalam. Paano nila nalaman to? Hindi pwede. Huwag akong mag-amin na yun. Oh, tapos na lahat? At ikaw, Isabel, isang supervisor ka lang. Sweldo mo, 3,000 lang. Buong pader ng walk-in closet mo, daan-daang designer bags. Ang perang to, alin sa mga proyekto ang ginamit mo? Sa tingin mo, bulag ang auditors ng Villanueva. Ikaw! Walang katotohanan! Matandang loko! Saan mo kinuha ang mga papel na to? Huwag maniwala sa kanya! Peke lahat to! Gusto lang niya pera! Pek. Carlos, masyado kang mayabang at masyado mong maliit ang tingin sa akin. Ang bawat transfer dito, may record sa bangko. Ang bawat peking kontrata, may pirma mo mismo, Carlos. Peking din ba ang mga to? Sa loob nito, may litrato pa kayo sa basement parking. Sinabi ko na nga, si Isabel ang na-supervisor tuwing lalabas. Palaging bago ang designer bag. Kaya pala ganyan ang pera. Walang hiya naman. Scandal sa business world. Gamit para ng fiancé para sa kabit. Kung kumalat ito, hindi na makakabalik si Carlos sa Metro Manila. Walang kwenta ang pinagsasabi nyo! Ang anak ko ay malinis! Paano niya madagawa ang ganyan? Ang anak ko ay napakagaling. May mga babae na nagkakagusto. Anong problema doon? Kayo ay naiinggit lang! Peke! Lahat ay peke! Huwag kayong magpaloko! Wala na! Wala na ebidensya! Ngayon, tingnan nyo, ano ang ipangahamak nyo? Kopya lang yan. Gusto mong sirain? Marami pa rito. Sirain mo lahat! Pakinggan niyo ako! Ang malaswang matanda na to, sinamantala ko sa opisina. Ngayon, pinagsama niya si Mr. Garcia na traidor para sirain ang pangalan ko. Tama! Isang malaking panlilinlang lang ito. Si Lolo ay isang maniac. Pinahawak niya ang hita ni Isabel. Kaya ako siya pinagbunutan. Kahapon, hindi niya ako nakuha. Ngayon, naghihiganti siya. Walang hustisya. Ang malaswang matanda. Pinagsamantalahan ng dalaga. Agawin natin siya. Tama. Di natin kilalang matanda. Paano niya nakuha ang internal docs? Ginawa niya talaga to? Walang hiya naman siya. Narinig mo, Lolo? Ang tao ay may mata. Carlos, hanggang hindi ka nahaharap sa katotohanan, hindi ka susuko. Patuloy ka pang nagpapangga! Security! Bakit kayo nakatayo lang? Bugbugin niyo ang sira-ulo na to na nagkakalat ang chismis! Itapon siya! Sino ang may lakas ng loob? Kayo ay gubardia ng Villanueva. Hindi alipin ni Carlos. Walang kwenta! Ako ang GM at susunod na chairman. Sino ang susundin nila? Sundin ka ba? Susunod na chairman. Carlos, maagang nag-celebrate. Ikaw ay tinanggal na ng Villanueva. Tanggalin ako? Sino ka ba? Chairman Villanueva? Sabi mo lang tanggalin? Walang lakas ng loob si Maria.
Lolo, may sakit ka ba sa ulo? Addicted ka na sa pag-arte? 10 segundo na lang. Mr. Garcia, ang proseso ng pagtanggal natapos na ba? Sir, naka-broadcast na po. Nakadala na rin sa personal device ni Carlos. Magpanggap? Magpanggap pa? Hanggang kailan kayo magpanggap? Paano nangyari to? Peke! Peke to! Scam to! Pinagaruan lang to! Oh, peke to. Peke tong mensahe. Kayo ang nagpanggap! Gusto niya ako lokohin! Peke ba to? Alam mo naman yan. Sabi mo lang. Umalis ka na. Shut up! Hindi ako naniniwala! Take 2! Security! Atoke! Bubugin yung matanda! Binigyan ko kayo ng 100 day! Ako ang bahala! Wait lang! Taco? Huli na. Kahit si Hari ng Langit pa, hindi ka matutulungan. Palagi niyo akong tinatanong kung bakit ako nag-uutos. Palagi niyong pinagdududa na peke ako. Ipapakita ko sa inyo ngayon. Katibayan ng chairman ng Villanueva Holdings. Ang selyo ay ako. Sino ang may lakas ng loob? Grabe! Totoo yan! Ang kulay at pagkakabisa, ito ang founder scene ng Villanueva! Maraming salapi ang halaga nito. Isa lang ito sa buong mundo. Tama. Nakita ko ito sa Business Magazine. Personal na gamit ito ni Chairman Villanueva. Maliban kay Chairman Villanueva, walang makakakuha nito. Siya! Si Antonio Villanueva! Ako si Antonio Villanueva, tagapagtatag ng Villanueva Holdings. Carlos Reyes at Isabel Cruz, abuso ng posisyon, nagnakaw ng pondo, walang moralidad. Bilang chairman ng Villanueva, ipinapahayag ko na silang dalawa ay tinanggal na. Ilalagay sa korte habang pinapanagot. Hindi to totoo. Hindi to pwede. Huwag kayong maloko! Nagnakaw siya ng selyo! Si Mr. Garcia ang pinakamalapit kay Maria. Alam niya kung nasaan ang selyo. Siya ang nagnakaw ng selyo! Tapos kinuha itong matanda para magpanggap na chairman. Sila ay magkakasama! Gusto nilang agawin ang Villanueva! Ganito talaga? Palading misteryoso si Mr. Garcia. Baka kontrolado na niya ang kumpanya. Scammer lang itong matanda. Wala pa ang tunay na chairman. Carlos, walang pasihan! Patay ka na, nababastos ka pa! Nabanggit ko na! Nag-aalakan ka na! Sir, ma'am, malaking theft case ito. Kung mahuli ko sila, malaking tagumpay ito! Ang galing mo magbaliktad. Carlos, ang walang hiya mo ay talagang nakakabilib. Ilang taon na si Mr. Garcia sa Villanueva. Tapat siya sa kumpanya. Walang karapatan kang sirain siya. Walang kwenta! Kung gusto niyong mamatay. Susunod ako sa gusto niyo! Ubusin ko kayo! Saka natin usisayin! Magpakamatay! Ang kamay ko! Carlos, kaninang umaga sa likod ng opisina, di ba mayabang ka? Sabi mo itim, di ba pwedeng puti? Gusto kong ipakita sa'yo ang tunay na kapalit. Isabel, bakit nakatayo ka lang? Mag-isip ka ng paraan. Malapit nang patayan si Carlos. Dapat mayaman sila, di ba? Parang gangster lang. Security! Patay ba kayo lahat? Tinapakain lang kayo ni Manager Reyes? Sinang dalawa nagnakaw dito at nanakit. Bugbugin ninyo sila! Bonus ninyo, dagdag 2,000! Oh, sige! Atake! Magkapatay sa kanila! Gawin kong chief security! Walang pinagkatandaan. Walang pigilan, Garcia. Bugbugin mo silang lahat. Ang mga uto-uto.
Bitbitin sila lahat. Magaling kayong lumaban, no? Sige, abangan nyo. Pakinggan nyo. Darating na si President Villanueva. Darating din ang tunay na chairman. May oras pa kayong umalis. Kung hindi, pagdating nila, hindi na kayo makakatakas. Carlos, bakit ka laging nagmamadali akong paalisin? Ano ang kinatatakutan mo? Takot ako sa matandang to! Mr. Garcia, ilabas mo na. Sir, ma'am, ang laman nito ay mga audio ng pangungurakot ni Carlos at ang pambububog niya kay Chairman Villanueva. Pati kaninang hapon, kung paano niya binangga si Chairman at binastos buong CCTV footage? Di ba nadilig ko na yan? Paano may natira? Hindi! Peke yan! Pinakopya lang yan! Peke ba yan? Ipakita natin sa lahat para malaman natin. Agawin nyo! Agawin nyo na! Huwag nyo ma-plug sa computer! Akin yan! Magnanakaw! Bigay mo! Ang kamay ko, sinaktan ako. Maghahamon kayo. Abangan nyo si Maria. Ipapaluhod ko kayo sa akin. Ipapapatay ko kayong lahat. Patay na, matapang pa rin. Mr. Garcia, pinipigilan siya. PT1, magagalit ako! Ako'y manugang ng Villanueva! Carlos, sa isang taon, ginamit mo ang pangalan ko. Pinagsamantalahan si Mia. Ngayon, lumalaban ka pa. Ikaw! Para sa Villanueva Holdings yan. Ang sampal na to para sa mga empleyado na pinagsamantalahan mo. Ang sampal na to para matuto kang magpakatao. Pumatay! Tulong! Yung matandang yan, papatayin ng anak ko! Walang hustisya! Panginoon, buksan mo ang mata! Pinagsamantalahan kami, Panginoon! Tita, huwag po kayong umiyak. Hahanapin ko si Maria. Siya lang ang makakatulong kay Carl. Oo. Hanapin mo si Maria. Siya lang ang makakapigil sa matandang yan. Boss Villanueva! Tulong po, Boss Villanueva! Mia, salamat dumating ka. Tulong! Isabel, bakit ka naging ganyan? Ano nangyari? Mia, Carlos malapit na patayin. May 2 baliw sa loob. Isa yung matandang lasing. Yung isa yung kanyang bodyguard. Pumasok sila sa ballroom. Sinuntok lahat ng tao. Pinahiga si Carlos at Binaboy. Ano? May naglakas loob magulo sa aking lugar? Nasaan ang security? Security? Yung bodyguard, nilapasan sila. Sila ay brutal. Sabi nila kahit ikaw, papatayin ka din. Mia, si Carl para protektahan ka, malapit na mamatay. Walang hiya! Walang batas! Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob. Matanda, sa wakas, mamatay ka na! Itigil niyo! Mia, mahal. Sa wakas nandito ka. Kung huli ka pa ng kaunti, hindi ko na makikita ka. Wala po siyang sinangla! Bakit ganyan ang hitsura mo? Hindi ba ikaw ang susundo kay tatay?
Sino ang gumawa nito? Siya! Siya ang lolo mong walang hiya! Pumasok siya kasama ang mga goon. Pinapapatayan niya lahat ng security. Pilit niyo pinapaluhod si Carlos. Sinasabi niya sa kanya ang Villanueva Holdings at gusto niyang agawin ng mana mo. Siya ay isang baliw! Anak na asawa, ikaw ang aming tagapagtanggol. Ang matandang to, sinasaktan kami. Pinapalupa kami. Ang mukha ng anak ko, nasira niya. Ang Villanueva Holdings ay sa iyo rin. Ang matandang to, habang wala tatay mo, gustong aduwin ng mana. Oh, Mia, siya yung matandang mga aagaw sa opisina. Dinala niya ang ninakaw na data para akusayin akong nagnakaw at sirain ang aming reputasyon. Sabi pa niya, kahit dumating si Sir Antonio, hahampasin niya pa rin. Wala sa isip niya ang Villanueva. Wala si tatay. Ang lalaking to, ang katawan, ang pagtayo. Bakit parang kilala ko siya? Imaginary lang ba? Gino Meto, walang pakialam kung sino ka. Walang pakialam kung ano ang dahilan. Nagpapatayan sa aking kaarawan. At ginawang ganito ang aking nobyo. Ang pamyayaring ito, hindi tapos. Kailangan mong ipaliwanag! Oh, hindi pa tapos. Mia, wag nang kausapin. Hagad na magsumbong. Ipakulong siya habang buhay. Lolo, ang tapang mo kanina. Nandito na si President Villanueva. Harapin mo siya. May lakas ka bang harapin siya? Ipakita mo sa kanya ang itsura mong mahirap. Oh, Mia, di mo alam gaano siya tapang kanina. May peking selyo, nagpapanggap na mayaman. Sinasabing tatay mo? Ang katawa-tawa. Akala niya, kahit sino pwede magpanggap na chairman. Walang katotohanan. Oh, anak. Arestuhin siya. Ipabayan niyang hospital bill at moral damages. Napanggap na chairman? Parang ayaw niya mabuhay. Ano? Peke na tatay? Walang respeto. Mia, ang manloloko. Huwag hayaang makatakas. Gusto niya ang yaman ng Villanueva. Gusto niya manloko. Totoo ba? Walang respeto. Nagpahamak. Sigurado ka bang tama ang tinatanong mo? Mia. Ang boses. Tatay? Anong tawa yan? Malapit ka nang mamatay, tawa pa rin? Lolo, harapin ang kamatayan. Hayaan na ako. Ang magpatalsik sa'yo. Harapin mo ako. Sige. Hayaan ko kayong malaman ang katotohanan. Mia, si Lolo na to. Mukhang mahirap. Nagpanggap ang tatay. Agad mong ipahuli siya at palabasin. Baka madumihan ang party ng Villanueva. Tama, bitayin! Ang tapang mong magpanggap na chairman. Parang gusto mong mamatay. Ama! Ano? Ama? Totoo ba yan? Paano nangyari yan? Ama? Mia, tingnan mong mabuti. Ang napiling asawa mo at ang kaibigan mong traidor. Kung hindi ako dumating bukas, baka ang Villanueva Holdings ay mapasa sa Reyes. Ama, pasensya na. Di ko alam na ikaw. Di ko talaga alam. Sinabi nila may nag-aabala. Sabi ni Carlos, scammer daw. Ama, pasensya na. Nagtagal na po. Pinahirapan ka nila. Anak, basta malaman mo ang tunay nilang kulay. Ang hirap na naranasan ko ay walang halaga.
Ngayon, nakikita mo na ba? Ama, nakita ko na. Aba, si Chairman Antonio nga! Alam ko may something grabe ang tapang ni Carlos. Tapos na si Carlos. Sinaktan pa ang biyenan. Pinagnanakaw pa ang ari-arian. May palabas na. Akala niya, si Chairman ay ordinaryong tao. Ang siglong pamana ng Villanueva, malapit na masira ng isang gold digger. Walang kakayahan si President Villanueva. Sa gulo ni Carlos, ang reputasyon ng Villanueva ay masisira. Magaling man si senyorita, pero mabata pa. Carlos, anong tawag mo sa ama ko? Matandang lolo? Maghihingi? Walang hiya? Ang lakas ng loob mo. Ganyan mo itrato ang ama ko? Wala kang utang na loob? Patay na ako. Carl, ano ngayon? Yung matanda siya talaga ang chairman. Kami? Mapapakulong ba kami? Ay, Diyos ko! Siya talagang biyenan ko! Carlito, hindi mo ba sinabi na scammer siya? Ninakaw mo ako! Shut up! All of you, shut up! May pag-asa pa. Kung mahal pa ako ni Mia, kung mapatawad niya ako, may pag-asa pa. Mia! Sir! Sir! Mia! Nagsisisi na ako. Walang akong utak. Walang akong isip. Deserve ko mamatay. Pakibigyan po ako ng isa pang pagkakataon. Carlos, anong tawag mo kay Dad? Matandang lolo? Walang hiya? Tinatawag mo na siyang Dad. Hindi mo ba nakikita na nakakatawa ka? Walang utak ako! Bulag ako! Don Antonio, hindi ko po alam na ikaw. Sumusumpa ako! Kung alam ko na ikaw, kahit anong lakas, hindi ko kaya hawakan ka! Sumusumpa ako! Maling pagkakaintindi? Carlos, nasaan ang yabang mo dati? Nawala na ba? Di ba sabi mo, sa Villanueva Holdings, ikaw ang masusunod? Di ba sabi mo, walang kwenta lang ako? Don Antonio! Don Antonio! Nalito na ako. Pinagalit niya ako. Nagsalita lang ako ng walang utak. Lasing lang ako. Totoo ang pagmamahal ko kay Mia. Don Antonio, pakiusap para kay Mia. Para sa matagal na nating pagmamahalan, patawarin niyo po ako ngayon. Hindi na po maulit! Totoo? Ang pagmamahal mo ay magkasabwat lang kay Isabel. Para agawin ang Villanueva Holdings, pinlano mo pang patayin ako sa aksidente. Gusto ninyong patayin ako? Ama, ano ba talagang nangyayari? Pung araw sa ballroom, ano pang nangyari? Bakit niya gustong patayin ka? Mia, huwag na! Pakiusap, huwag na! Bigyan mo ko ng danggal! Umuwi na tayo, ha? Umuwi na tayo. Pakiusap. Senyorita, sa taong tulad ni Carlos, walang dapat ipagpatawad. Hayaan ko na pong magsalita. Subukan mo! Traitor! Kung magsalita ka pa, sisiguraduhin kong... Hayaan mo magsalita! Kung mapanta ka pa kay Mr. Garcia, i-report kita sa pulis at ipakulong ka. 2 days ago, Sir Antonio was inspecting the company and saved Isabel and the company's treasure. Sa huli, si Carlos at Isabel hindi lang binastos si Sir Antonio at sinabing ginahasa siya. Pinapalupa niya si Sir Antonio at ngayong hapon, si Carlos at Isabel sinubukang patayin si Sir Antonio at pagkatapos, binastos pa nila si Sir Antonio. Ang lahat may CCTV at dashcam na ebidensya.
May CCTV at dashcam na ebidensya. Tatay, totoo ba ang sinabi niya? Mga sugat. Niya ang gumawa. Ngayong hapon, sinubukan niya pang banggain ka. Hayop? Masahol ka pa sa hayop? Mia, pakikinggan mo ako. Hindi ko alam na tatay natin yun. Sino akakalain ng chairman ng Villanueva Holdings nagsusuot ng sira-sira? Maling pagkakaintindi lang. Maniwala ka sa akin. Oo nga, Mia, kung alam namin na siya ang chairman, sasambahin namin siya. Si chairman ang may kasalanan. Hindi niya sinabi kung sino siya. Sinadya niya kaming linlangin. Sa tingin ko, sinadya talaga ni chairman. Oo nga. Sino? Ang CEO na nagsusuot ng ganyan. Pinapahamak niya kami, si Carlito, para sa imahe ng kumpanya. Para pigilan ang dayuhan, kaya siya gumawa, para lang sa trabaho. Kaya siya gumawa, para din sa kumpanya. Para protektahan ang imahe niyo? Takot na magulo? Ginamang biktima ang matanda? Sinagasan niyo ang ama ko at nag-extort pa? Walang konsensya ba kayo? Di alam kung sino ako. Pwede na manakit. Di alam na ako chairman. Pwede na magsagasag. Di lang di tinulungan. Nag-extort pa. Sa paningin nyo, ang buhay mahirap. Walang halaga. Langit lang mayaman. Ang kayabangan nyo ay lumampas na sa moralidad. Hindi ko ibig sabihin. Carlos, ang kasamaan at kasakiman mo, hindi dahil di mo ako kilala. Ikaw ay duwag at sakim na tao. Ikaw ay isang duwag at sakim na tao! Sa akin, isang matanda, ang ginawa mo ay nagpakita na ang tunay mong ugali. Tsaka, Carlos, sinabi mong hindi mo kilala. Sigurado ka bang hindi mo talaga kilala? Hindi ko talaga alam. Mia, tinanong pa ako. Totoo. Paano ko magagawa kay Tito? Sigurado ka? Hindi mo talaga kilala? Sabihin mo nga. Ano ito? Isang selyo. Isang basag na jade lang yan. Alam mong selyo ito. Kanina, itinaas ni tatay at ipinahayag ang kanyang pagkatao. Hindi mo narinig? Hindi mo nakita? Mia, kami, nagsimula din na hindi namin alam na totoo siya. Tsaka, biglang inilabas ni Chairman ang selyo. Sino maniniwala? Tsaka, ang galing na ngayon ng fake. Sino ang makakaalam? Tama! May hawak na bato. Parang binili lang sa tindahan. Sino ang makakakilala? Sino ang makakaalam kung totoo? Ang iba, maari pa. Ngunit ikaw, Carlos, kilala mo ito. Hindi lang kilala. Sinabi mong naka-engrave sa utak mo. Hindi lang kilala mo. Sinabi mo pa natatatak mo sa isip mo. 'Di ba? Nakalimutan mo. Kahapon lang. Para maging magaling ka sa harap ni Daddy, pinakita ko sa'yo ang larawan ng Villanueva Seal. Hindi pwede. Tingnan mo. Doon sa kisak ni Daddy ang Villanueva Seal. Sabi ni Daddy, sa gabi bukas, ibibigay niya sa akin ang selyo para ipakita na ako ang tagapagmana. Sa oras na yon, mag-propose ka sa akin, okay ba? Ito ang pinakamahalagang sadisag ng Villanueva. Tatandaan mo to. Tatandaan ko ang hitsura ng selyo at tatatak sa isip ko. Ang karangalan ko na ikaw ang asawa. Mapabilang sa Villanueva Holdings ang pangarap ko. Sinabi mong tatatak mo sa isip nang ilabas ni Daddy to. Hindi mo kinilala, kundi sinabing magnanakaw. Gusto mo agawin ito. Nilait mo siya.
Para hindi niya maipakita ang ebidensya. Gusto mong burahin ang ebidensya? Gusto mong agawin ng selyo? Tako na tako ako sa'yo! Ang takot mo. Ako lang. Nalulung lang ako. Natakot ako noon. Nalito lang ako. Hindi ka nalito. Masyado kang matalino. Kanina, ipinakita ni Mr. Garcia ang ebidensya ng iyong pangumurakot. Walang pag-aalinlangan kang lumapit, kinuha at pinunit mo. Sinabi mong peke lahat. Mistake din lahat ito? Dahil din ba hindi mo alam kung sino ako? Binaboy mo pa ang aking matapat na Mr. Garcia. Sinabi mong nagnakaw siya ng selyo at gustong agawin ng Villanueva Holdings. Isip mo ba palengke lang ang Villanueva Holdings? May mukha ka pang magsalita? Pangumurakot. Ginamit mo ang tiwala ko at pag-ibig ko para mangurakot. Ginamit mo ang pag-ibig ko. Nagnakaw ka ng pera ng kumpanya. Hindi! Hindi ako! Mia, huwag kang maniwala sa kanya. Peke lahat yan. Gusto niya akong sirain. Palagi na niyang ayaw si Mr. Garcia. Gusto niya akong tanggalin. Peke! Ang financial seal ng Villanueva Holdings. Legal seal. Peke ko lahat yan. Pinunit mo lang yan. Walang problema. Marami akong kopya. May digital copy din. Ang bawat transaksyon may record lahat. Ginamit mo ang posisyon para magnakaw ng pera. Sa pangalan ng Villanueva, nagrehistro ka ng ghost company. Sa pekeng proyekto, nilipat mo ang pera sa kumpanya sa ibang bansa. Ang bawat transaksyon may record lahat. Akala mo ba ang legal team ng Villanueva Holdings ay walang alam? Sa tingin mo ba ang legal department ng Villanueva ay walang kwenta? Kaya pala. Sa loob ng 1 taon, ang lahat ng sinabi mo, ang iyong pagiging mabait, ang iyong pagiging masipag, ang iyong pagmamahal. Ay, peke lamang. Palagi mong ginagamit ang pagmamahal ko para sirain kami. Mia, totoo, ang pagmamahal ko. Ginawa ko ito para sa ating kinabukasan. Ginawa ko ito para sa tingin ni Don na karapat-dapat ako. Gusto ko lang bigyan ka ng magandang bukas. Gusto ko lang ang pinakamagandang bukas para sa'yo. Oo nga. Mia, huwag mong sisihin si Carl. Mahal na mahal ka lang niya. Gusto ka lang niyang pakasalan. Nalito lang siya sandali. Ako, ang may kasalanan. Hindi ko dapat siya hinimok. Oo nga. Anak, mabait ang anak ko. Mahal na mahal ka lang niya. Kaya niya ginawa yon. Huwag mong iwanan siya. Dahil lang dito, bigyan mo siya ng pagkakataon. Walang katotohanan. Senyorita, sinabi ko na kay Carlos ang pagkatao ni Sir Antonio. Pinayuhan ko siya na huwag magkamali. Hindi niya pinakinggan. Sa halip, binastos pa ako. Kaninang hapon, sa likod ng opisina, si Carlos. Matapos banggain si Sir Antonio, sinabi ko kay Carlos na si Sir Antonio ito. Hindi niya pinaniwalaan. Binastos pa ako. Sinabing aso ni Sir Antonio. Pinagbintangan niya kami na nagpapanggap para mangotong. Kitang-kita, walang respeto kay Sir Antonio. Ano? Binastos ka niya sa harap ng lahat? Ano? Pinahiya ka niya sa harap ng lahat? Sumilos ka! Traitor! Anong karapatan mo? Ikaw lang naman ay alalay ni Maria. Kung hindi ka pinoprotektahan ni Maria, matagal na kitang pinagbunutan at pinabalik sa Metro Manila. Carlos, ulitin mo. Si Mr. Garcia ay personal assistant ko. Pinalaki niya ako. Matapat siya sa akin. Pinapahalagahan ko siya. Anong karapatan mo? Walang karapatan tan insultuhin siya. Hindi ka karapat dapat sa kanya. Patay na, mayabang pa.
Walang hiya. Pinakasal pa ni Boss Villanueva. Halos maging biktima siya. Mia, huwag kang maniwala sa estrangero. Kami ang pinakamalapit sa'yo. But, maniniwala ka sa assistant, kaysa sa fiancé, at best friend. Ang pagkakaibigan natin. Nakalimutan mo na. Totoo. Mia, mas maniniwala ka ba sa assistant kaysa sa fiancé at best friend mo? Siya. Estrangero lang. Estranjero ba ako? May masamang intensyon ba ako? Ang CCTV ang magsasalita. Sir, ma'am, ang nasa likod ng opisina ay pampagana lang. May mas magandang susunod. Hindi ito fake video, kundi ang inyong mga usapan sa opisina. Ano yan? Huwag i-play! Private yan! Bakit mo kang galit? Dahil babalik na ang biyanan. Oo nga. Mahal na mahal ni Maria ang ama niya. Kung magpapakasal ba tayo, depende pa sa kanya. Sabi ni Maria, kung ayaw ng tatay niya, tapos ng kasal natin. Pinagod ka na, baby. Tiis lang. Kung makonvince lang natin si Maria na ikasal, ang Villanueva Holdings ay nasa kontrol mo na. Sa oras na yun, sino pa ang mag-aalala sa matanda? Ikaw lang nakakaalam. Ikaw ang pagkasalan ni Maria. Ang Villanueva Holdings ay nasa kontrol mo na. Ipakasal kay Maria. Siya ang maging asawa. Ikaw ang magpapatakbo ng Villanueva. Sumunod ka. Papakainin muna kita. Ay, naku. Ang kadiri naman. Habang naghanda para ikasal sa Senyorita Villanueva, nilalandi niya ang kaibigan nito, si Carlos Reyes. Ay walang hiya! Isabel, pinakita-kitang kaibigan. Pinamahagi ko lahat sa iyo. Pinagkatiwalaan kita. Bakit mo ako ginawa nito? Hindi. Paano mo ko ginawa nito? Hindi! Mia! Hindi ganyan! Opo, si Carlos, pinilit niya ako! Pinadbanta niya ako! Siya ang may kasalanan! Si Carlos! Pinilit niya ako! Pinipilit niya gamit ang trabaho! Siya! Walang kwenta! Ikaw ang lumandi! Araw-araw kang nagsusulsol para manloko kay Maria! Ikaw! Walang hiya! Carlos! Hayop ka! Nilagay mo sa akin ang lahat ng sisi! Ikaw ang nangako na maging asawa mo, kaya ako sumama sa gawa mong ito! Walang hiya! Kung hindi ka sakim, hindi ako mapupunta sa sitwasyon ito! Ikaw ang may kasalanan! Miss Cruz, huwag kang magmadaling magpalusot. Bilang kasabot ni Carlos, ginamit mo ang posisyon para dinukot ang malaking pondo ng kumpanya. Ang mga bahay mo sa gitna ng lungsod at mga mamahaling sasakyan ay bahagi ng iyong pagnanakaw. Sangayon sa batas, ikaw at si Carlos, malaki ang halaga ng kaso. Pareho kayong makukulong. Makukulong? Hindi! Ayoko makulong! Mia, nagkamali ako. Hindi na mauulit. Patawarin mo ako. Mia, naloko-loko ng tukso. Huli na! Pinili ninyo ang kapalaran ninyo. Ang kasakiman at kahihiyan ang dahilan nito. Sa huli, kayo ay mapaparusahan ng batas. Mr. Garcia! Clear the hall! Get these people out of here! Call the police! Walang makakatakas. Opo, Sir Antonio. Security! Huwag!
Huwag ninyo akong arestuhin! Walang ginawang kasalanan! Ako ang ina ni Carlos! Ako ang biyenan! Sir Antonio! Mia! Huwag ninyo gawin ito! Huwag ninyo gawin ito sa akin! Mia! Mia, huwag mo akong gawin ito! Ako ang iyong matalik na kaibigan! Huwag mo akong gawin ito, Maria! Mia, pasensya na. Totoo, alam ko na ang aking pagkakamali. Mahal kita. Maniwala ka. Nakalimutan mo na ba ang ating masasayang alaala? Pakiusap. Kung hindi tayo maghihiwalay, gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang lahat ng aking pera. Carlos, kinikilabutan ako sa'yo. Mia, huwag naman nating hiwalayan. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Gamit ang pera ng Villanueva, binili mong singsing, ibibigay mo sa akin. Carlos, ang galing mong magplano. Walang hiya ka. Hiwalaya na tayo. Huwag! Mula ngayon, walang relasyon na tayo. Tapos na. Wala na lahat. Bitawan niyo ako, mga alipores! Ako ang biyan ng babae ni Sir Antonio. Magagalit si Sir Antonio! Maria, tayo ang magkaibigan. Huwag kang ganyan. Hindi pwedeng tapos na ako. Wala na ako lahat. Wala rin kayong makukuha. Sir Antonio! Maria! Pinilit niyo ako! Pinahinto niyo ako! Senyorita, ingat! Huwag kayong gumulaw! Ipapahama ko siya! Wala na ako maula! Carlos, nalulung ka na. Bitawan mo ako! Nalulong? Oh, nalulung na ako. Pinisit niyo ako. Antonio, di ba ikaw ang mayaman? Di ba gusto mo akong ipakulong? Gusto mo bawiin ang Villanueva? Babawiin mo? Na yon, nasa akin ang anak mo. Paano ka pa magmamayabang? Carlos, kumalma ka. Huwag magpadalos-dalos. Huwag mo papagsamantalahan. May pagkakataon pa para bumalik. May pagkakataon pa! Kumalma. Itigil. Paano ako kumalma? Binubura niyo ang buhay ko, ang negosyo ko, ang pag-ibig ko, ang kinabukasan. Ang ngayon, ipaparamdam ko sa inyo ang pakiramdam ng Carlos, huwag magpadalos-dalos. Usapan natin ang gusto mo. Anong gusto mo? Sabi mo lang. Pagbibigyan kita. Pinapangako ko yan. Carlos, huwag kang maniwala. Gusto mong mabuhay siya. Mali simple lang. Gusto ko pera. Gusto ko ng maraming pera. Walang problema. Sabihin mo lang. Pagbibigyan kita. Gusto ko 10 bilyon. Hindi 10 bilyon kulang. Gusto ko 100 bilyon. 100 bilyon cash. Gusto ko na yon. Tsaka, preparaan mo ako ng sasakyan. Puno gas, nakapark sa labas. Gusto kong makita na nilalagay ang pera. Kapag nasa ligtas na lugar na ako, sasamahan ko siyang makalabas. Ipagpapatuloy ko ang kanyang kalitasan. Carlos, walang kwenta. Natatalo lang, dinagamit ang babae. Akala mo ba sa walang hiya mong paraan, makukuha mo lahat ng gusto? Maria, tumahimik ka! Akala mo ba, ikaw pa rin ang senyorita? Nasa akin ka ngayon. Gusto kong buhayin. Buhayin! Gusto kong patayin. Patayin! Kung magsalita ka pa, pupunitin ko ang iyong mukha. Carlos, huwag ba galit? Galit lang si Mia. Huwag mo ba dyanin? Sumunod ka sa akin. Pagbibigyan kita. 100 bilyon, di ba? Walang problema. Walang problema sa sasakyan. Ako na ang bahala. Huwag mo lang saktan si Mia. Tingnan mo, tatawag na ako para i-transfer ang pera. Alam mo din naman ang 100 bilyong ito, hindi malaking halaga kailangan ng oras para matransfer sa panahong ito. Huwag mong saktan si Mia. Wala kang dapat gawin sa kanya. Siyempre, bago makuha ang pera, ang anak mo, ang aking proteksyon. Bilisan mo, limitado ang pasensya ko. Wala akong makita pera at sasakyan sa kalahating oras. Tatadyakan ko ang mukha niya. Wala akong pakialam kung siya ang presidente ng Villanueva Holdings. Gawin mo! Kahit sirain mo mukha ko, hindi ka magiging tunay na lalaki. Ikaw lang ay umaasa sa babae para sitang umaakyat sa pagsisinungaling.
duwag na lang nakaka-hold up. Magpakamatay ka! Carlos, mapakatino ka. Gusto mo pera? Pera lang. Transfer ko muna 100 billion sa iyong account. Sa iyong account. Okay ba? Ngunit kailangan mong kumalma. Kung magawa mong saktan siya, walang makukuha kang pera. Okay, transfer mo. Papadala ko ang account number. Ngunit kung maglulusot ka, patayin ko siya. Wala kang makukuha. Walang problema. Papahanda ko ng finance. Alam mo din naman, Carlos, ang laking halaga nito, kailangan ng master password. Kailangan kong tawagan ang CFO ko para ma-authorize. Proseso lang ito. Para din sa'yo, para sigurado na makarating sa'yo. Tawagan? Para ipaalam sa labas. Bigay mo ang phone. Speaker mode. Nakikinig ako. Walang makalusot sa akin. Kung hindi, alam mo ang mangyayari. Walang problema. Walang problema. Pakinggan, agad i-activate ang Project Phoenix B, yung may pinakamataas na priority, yung payment plan. Buksan ang lahat ng pondo. Target account, Carlos Reyes. Your account number. Account number 734幅9876幅 Pilisa. 7345 9865 Yung account na to. Sa loob ng 15 minuto, gusto kong makita ang unang bayad na pumasok dito. Ang bagay na to ay tungkol sa buhay ng kumpanya. Naiintindihan mo? Ano man ang halaga, siguraduhin na makarating ang pera. Got it, Sir Antonio. Project Phoenix activated. Agad ipapatupad. Magtiwala po kayo. Project Phoenix B ay usapan namin ni Sir Antonio. Code para sa crisis. Para sa direkta na banta kay Senyorita. Kailangan kong bilisan anuman ang halaga. Rescue Senyorita. Isang pagkakataon lang. Sir Antonio, magaling ka. Dapat ganyan ka na. Sa sandaling dumating ang pera. Ako... Ngayon na. Sa sandaling dumating ang pera, ako... Ngayon na. Ang kamay ko! Mia? Mia, ayos ka lang? Ipakita mo sa akin. Nasaktan ka ba? Pa, ayos lang ako. Salamat kay Mr. Garcia. Nanginginig ako. Bitbitin sila palabas. Bit-biti. Deserve nila yan! Waiter, linisin yung lugar na to. Masaya kung ayos ka. Mga bisita, sa gabi na ito, may hindi magandang nangyari. Pasensya na po sa abala. Taos puso pong humihingi ng paumanhin. Ang Villanueva Holdings ay haharapin ito at magbibigay ng maayos na paliwanag. Mia, mabuti at ayos ka. Pa, ayos lang ako. Maling tao ang pinagtiwalaan ko. Malapit nang maging malaking gulo. Ngunit na yon, nagising na ako. Mia, mabuti at naintindihan mo. Aral lang yan. Ang naranasan mo ay pinakamagandang paglago mo. Pinakita mo sa akin ang iyong tapang at pananagutan. Mr. Garcia, dala mo ang bagay. Mia, gusto sana ng tatay mo ngayong gabi na ipahayag ang isang malaking balita. At yon ay opisyal kong ipahayag na magre-retiro na ako bilang chairman. At ikaw ang papalit sa akin. Ang Villanueva Seal at Villanueva Holdings ay ipapasa sa iyo para pangalagaan. Hindi pa. Hindi ko kaya. Hindi ako karapat-dapat. Bakit hindi mo kaya? Sa tingin mo, kulang ka sa kakayahan? Di ko man lang kilala ang mga tao. Halos mapahamak ang kumpanya. Di ako karapat-dapat at di ko kayang gawin ang trabaho. Tatay, pakibawi na lang po. Kailangan ko pang mag-aral. Mia, dahil naranasan mo traidorin, nakita mo ang tunay na kulay ng tao. Kaya ngayon, mas karapat-dapat ka. Pinatalsik mo ang mga traidor. Nakita ko ang tapang at katapatan mo.
Ang selyong ito ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan, kung hindi tungkol sa responsibilidad. Tiwala ako sa iyo, kayang-kaya mong gawin ito. Nia, kunin mo, kailangan ka ng Villanueva. Opo, tatay. Hindi ko po kayo bibiguin. Hindi ko po kayo bibiguin. Senyorita, kahit mukhang determinado, bata pa rin siya. Kaya niya bang pamunuan ng malaking kumpanyang ito? Biglang nag-resign si chairman. Para sa Villanueva Holdings, maraming gulo ngayon. Mga kasama ng Villanueva Holdings, ang Villanueva Holdings sa nangyari ngayong gabi, pinapangako ko sa inyo, hindi ito makakaapekto sa anumang operasyon ng kumpanya. Ang aking anak na si Maria, kahit bata pa, ngunit naniniwala ako sa kanyang integridad at kakayahan. Tiwala ko na ipamumunuan niya ang Villanueva patungo sa isang mas magandang bukas. Sir Antonio, bigla kang nag-resign. May kinalaman ba ito sa kaso ni Carlos? President Villanueva, alam mo ba na ang iyong fiancé si Carlos ay may relasyon kay Isabel? Mapapahamak ba ang tiwala sa Villanueva? Mga kaibigan mamamahayag, pakiusap lang po, si Sir Antonio ay magbibigay ng opisyal na pahayag. Nia, ito ang iyong laban. Mga kaibigang mamamahayag, mga bisita, ako si Maria Villanueva. Ang nangyari ngayong gabi ay nagpabahala sa inyo at nakaapekto din sa reputasyon ng Villanueva. Ngunit ipinapangako ko, hindi tatakbo ang Villanueva sa responsibilidad. Boss Villanueva, alam mo ba ang pangumurakot ni Carlos? Nagpapasensya ka ba sa pagkakamali mo? Aminado ako sa personal na relasyon, may pagkakamali ako. Pinagkatiwalaan ko ang taong hindi dapat pagkatiwalaan. Nagbayad ako ng malaking halaga. Ngunit, bilang CEO ng Villanueva Holdings, pinanggasiwaan ko ang operasyon at palaging may maipit na monitoring. Ang pangungurakot ni Carlos at Isabel nang bumalik si Don Antonio at magsagawa ng internal audit, agad naming natuklasan. At nakuha ang ebidensya. Ibig sabihin, si Chairman Villanueva ang utak at ikaw ay manika lamang. Hindi ako manika. Sa loob ng Villanueva Holdings, ang mabilis at transparent na risk management system. Kami mag-ama ay ipinapahayag, walang sinuman ang makakagawa ng masama dito. Sa kaso ni Carlos at Isabel, ipagpapatuloy namin ang investigasyon, walang palusot. Ipagtatanggol ng Villanueva Holdings ang interes ng empleyado at shareholder. Palalawakin ko ang internal governance at ibabalik ang tiwala. Salamat po sa lahat. Ang gabi na ito ay aking kaarawan at simula ng bagong yugto ng Villanueva Holdings. Tungkol sa aming estratehiya sa press conference, mamaya ay ipaliwanag ko. Hindi ko nasasagutin dito. Salamat sa inyong atensyon. President Villanueva, biglang nagbitiw si Sir Antonio at ikaw na bagong dumaan sa krisis ang pinagkatiwalaan. Masyado pang padalos-taros. Director Mendoza, naiintindihan ko ang walalahanin mo. Ang kinabukasan ng Villanueva Holdings ay hindi biro. Ngunit ako si Maria Villanueva. Hindi ako basta-basta lang. Iwala ako na kayang-kaya ko ito. Senyorita, alam mo ba, habang nasa pribadong usapan ka, ginamit ni Carlos ang peking kontrata, nag-secret transfer na naman siya ng 500 bilyong pondo sa ibang bansa. Kung hindi natuklasan ni Mr. Garcia, ang pondong ito ay nawala na sana. Ang sistema ng Villanueva Holdings sa iyong kamay. Ay maglalaho rin.
Mr. Garcia. Totoo ba ang sinabi ni Director Mendoza? Boss Villanueva, totoo po. Ngunit dahil may preset na alarma sa pondo, ang pondo nito ay na-freeze agad, walang naging pinsala. Ang mga account na kasangkot ay kontrola. Director Mendoza, nagkamali ako. Niloko ako ni Carlos. Halos mapahamak ang kumpanya. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ngunit ipinapangako ko na hindi na mauulit ang ganito. Paumanhin, may ibabalik ba ang nawalang kita ng kumpanya? Paumanhin, makagawa mo bang ibalik ang tiwala namin sa iyo? Ang Villanueva Holdings, hindi kaya magtiis ng gulo. Sir Antonio, imimungkahi ko na maghalal ang board na mas may karanasan na pansamantalang pinuno para palitan si President Villanueva. Director Mendoza, nagdududa ka ba sa aking desisyon? Chairman, iniisip ko lang ang kinabukasan ng Villanueva. Gusto mo bang sirain ang Villanueva sa kamay ng isang bata? Director Mendoza, naiintindihan ko ang alalahanin ninyo. Ngunit ako, si Maria Villanueva, ay kayang panindigan ng responsibilidad na ito. Itong Villanueva Holdings, ang pinakabagong global expansion plan at ilang LOI sa world-class tech companies na ito. Sa nakalipas na 3 buwan, ang Villanueva Holdings ay nakumpleto na ang unang pagkontrol sa merkado ng C. Nakipirma rin kami ng LOI sa 3 nangungunang tech companies. Binigyan ito ng bagong pagkakataon ang Villanueva na palawakin ang negosyo. Ang kaso ni Carlos ay napakita ng mga kakulangan sa aking pamamahala. Ngunit sa parehong oras, napakita rin ito ng mga butas ng seguridad ng Villanueva. Gagamitin ko ito para palakasin ang internal audit system. Parehong oras, magpapatupad kami ng AI audit system para mahuli ang mga kurakot. Director Mendoza, sinabi ninyo kulang ako sa karanasan. Pinapayag ko yan. Ngunit naniniwala ako sa aking gawa, sa inyo, sa mga stockholder ng Villanueva at sa buong merkado. Hindi ako matatalo ng sinuman. Ah, magaling. Senyorita Villanueva, talagang anak ng hari. Mali ang aking hinuha. Sa iyo nakasalalay ang kinabukasan ng Villanueva. Binabati ka, boss! Ang Villanueva ay may pinuno tulad mo. Isang karanghalan ito. Mia, mula ngayon, ang Villanueva Seal ay sa iyo na. Ang sumasalamin sa Villanueva, isang siglo ng karanghalan. Sa iyo na ngayon. Sir, ma'am, ako si Maria Villanueva. Hindi ko ipapahiya si Don Antonio at ang lahat ng Villanueva. Ako ang mangunguna sa Villanueva na muling umangat. Ako ang magdadala ng Villanueva sa bagong tagumpay. Mia, magandang sinabi mo. Itay, salamat sa pagkakataon at sa pagtitiwala. Boss Villanueva, may balita. Si Mr. Santos ng Santos Group biglang tinawag ang mga direktor. Threaten na i-cancel ang lahat ng partnership. At saka, nagkalat din sila ng maling balita laban sa amin. Sinusubukan nilang i-short sell ang stock namin. Gusto nilang pagsamantalahan kami. Si Mr. Santos? Akala nila madaling saktan ng Villanueva? Akala nila ang Villanueva madaling saktan? Boss Villanueva, sa merkado ngayon, ang tiwala sa Villanueva ay medyo nag-aalangan. Kung ngayon, magpapalala pa ang Santos Group? Mia, itong siyang unang hamon mo bilang chairman ng Villanueva. Anong plan?
Mr. Garcia, contact PR department. Prepare a strong statement to deny Santos Group's lies. Also, call legal. Prepare legal documents against Santos Group's unfair competition. Boss Villanueva, malakas ngayon ang Santos Group. Hindi pa tayo dapat makipagbang... Hindi. Sa oras na ito, mas dapat tayong lumaban. Akala ng Santos Group na magulo ang Villanueva, gusto nilang pagsamantalahan. Kung tayo ay uurong, lalo nilang aabusuhin. Ipapakita natin sa kanila na ang Villanueva ay hindi pa rin mapapabagsak. Mr. Garcia, immediately send someone to collect from Santos Group the payments they owe to Villanueva Holdings. Habulin gamit ang legal na paraan, walang bawas. Contact some media to expose Santos Group's illegal acts. Opo, Boss Villanueva. Ako na po ang gagawa. Sir, ma'am, alam kong narinig ninyo na. Santos Group sinubukang samantalahin ang pag-aayos ng Villanueva sa pamamagitan ng paninira. Ngunit ipinapangako ko, ang pundasyon ng Villanueva hindi basta-basta matitinag. Parang si Don Antonio din, si Boss Villanueva. Ang tapang niya, hindi mukhang bagong presidente. Sa wakas, nagkamali ang Santos Group. Boss Villanueva, dumating na ang sekretary ng Santos Group. Boss Villanueva, alam ni Mr. Santos na ikaw na ang chairman ng Villanueva, kaya pinapunta niya ako para humingi ng paumanhin. Si Mr. Santos, sabi lahat daw ay pakakamali. Hahaplusin niya lahat ng paninira sa Villanueva at pupunta siya dito para humingi ng paumanhin at magtutulungan ang Villanueva. Pagkakamali? Ang kumpanya ninyo ang pagkakamali. Kanina, halos ikamatay ng Villanueva. Narinig ko ang paumanghin ni Mr. Santos. Ngunit, ang pakikipagtulungan ay depende sa inyong sinseridad. Si Mr. Santos mismo ang kausapin ko. Sa utang ninyo at penalty, dapat gamitin ang legal na paraan at ibalik lahat ng utang. Opo. Tama po kayo, boss. Ipapasa ko po ang sinabi ninyo sa kanya ng buong buo. Si Mr. Santos din ay mapapakita ng buong puso. Wow! Pak Villanueva! Isa kang tunay na babae na may lakas ng loob. Sa pamumuno mo, ang Villanueva ay may magandang kinabukasan. Mia. Magaling. Ganito ang dapat na pinuno ng Villanueva. Itay, nag-aral lang po ako sa inyo. Ang itinuro ninyo, hindi lang sa negosyo, kundi sa pagkatao. Ang Villanueva, hindi susuko sa mga naghahasik ng gulo. Mga bisita, mga kasama, ngayong gabi ay muling pagsilang ng Villanueva. Ipapangako ko sa inyo ang Villanueva sa pamamagitan ng aking ama, Chairman Antonio, may integridad, may pagbabago, patuloy na magpapaunlad ng teknolohiya at tutupad sa responsibilidad. Hindi lang tayo maghahangad ng tagumpay, kundi maging isang kumpanya na may puso at paninindigan. Boss Villanueva, ang galing mo ngayon. Ang galing mo talaga. Sa pamumuno mo sa Villanueva, kami na mga kasosyo ay mas mapapayag. Mr. Santos, salamat sa suporta. Para sa kinabukasan ng Villanueva, kailangan namin ang tulong ninyo. Salamat. Salamat po sa lahat. Mr. Garcia, parang ako lang ang nag-aalala. Si Mia ay mas matatag kaysa sa aking inaakala. Opo, Chairman. Ang talino ng senyorita. Namana niyang bilis ninyong kumilos. Iwala ko, nagagawin niya ang lahat ng maayos. Opo. Kung nandito pa si Rosalinda at makita niya si Mia ngayon, siguradong masaya siya. Excuse me? Tatay, Mr. Garcia, naayos na ang krisis ngayong gabi. Nulit ang Villanueva, marami pang hamon. Walang problema. Si Mia ngayon ay may kakayahan na malutas ang lahat ng krisis. Opo.
Dadawin kong isang matibay na imperyo ng negosyo ang Villanueva. Hindi ko hahayaan na may makapagsira sa Villanueva at sa aking pamilya. Carlos, Isabel, sa tingin niyo ang sinira niyo lang ay Villanueva? Ang sinira niyo lang ay tiwala ko? Ngunit hindi niyo alam na kayo rin ang nagpalakas sa akin. Salamat sa inyo. Nagising ako sa katotohanan. Nakita ko ang tunay na kasakiman at kasamaan. Nagpaliwanag din kung gaano kabigat ang aking responsibilidad. Itay, huwag kayong mag-alala. Ako si Maria Villanueva. Hindi ko hahayaan ang Villanueva Holdings na ma-disappoint sa inyo. Gaya nyo, magiging pinakamatibay na kalasag at pinakamatulis na sibat ng Villanueva. Villanueva Holdings. Bagong panahon na simula!